Natatakot ako. Lahat ng masasamang bagay na tungkol kay Aamon na narinig ko sa ibang tao ay sumagol sa isip ko. Paano kung totoong malupit siya? It's safe to assume that he is ruthless. At least I won't be disappointed. We will just talk. I'm not gonna hurt you, alo niya sa akin. Umiling ako. I wouldn't know if you're just fooling around. Sabi mo kamumuhian mo ang sino mang manloko sayo. Although it's not considered as cheating but I am well aware of it's a mistake. Imposibleng hindi ka galit ngayon sa akin. Mas bumuhos ang mga luha sa aking mga mata. Ivy, would he act as if he's not going to hurt me? His presence doesn't scream danger anymore. Ang kaninang galit niyang mukha ay napalitan ng maamong mukha. Parang nasasanay na ako na ganito siya palagi. Nagulat ako kanina nang sigawan niya ako. Pero kalaunan ay napagtanto ko na mas malala pa ang aabutin ko kung hindi mabait si Aamon. That's Kels, calm down and sit. We will talk about it then we'll decide later on. Malumanay nitong pagpapaliwanag at itinuro ang sofa. Sinamaan ko ng tingin ang sofa. Sa tuwing naaalala kong diyan natutulog si Aamon ay hindi ko mapigilang hindi mairita. Gumalaw sa peripheral vision ko si Aamon. Agad naman akong naalerto. Ayokong makalapit siya sa akin. Kakabahan na naman ako at hindi ako magrereklamo kapag may sasabihin siya. Baka hindi ko na naman maalaala ang dapat kong isagot dahil lang sa kaba kapag malapit siya sa akin. Ngayon, gumagawa na ako ng excuses para hindi siya makalapit. We can talk without being close to each other. Baka itali mo ako, sabi ko. Nalaglag ang kanyang panga. Napahilamos siya sa kanyang mukha. He gave me his amazed look as if he just heard something unbelievable. Ivy, would you think I'll actually tie you up? I'm not that cruel, Tatiana, dismayado nitong sagot, maniwala ako sayo. Sabay kaming napabuntong hininga. Binalot kami ng katahimikan. Tinalikuran niya ako at lumabas ng kwarto namin. He went to the outdoor terrace. I can see him there from here because of the fair windows that surrounds us. Ginulo niya ang kanyang buhok. I looked away and sat on the edge of the bed. Wala sa plano ang lahat ng ito. Wala kaming naihandang plan ni Micah sakaling malaman ni Aamon ang pagbubuntis ko. Kung papayag siyang mag-file ng annulment paper, wala akong uwian sa Pilipinas, lalo na at nakuha lahat ni Spencer ang ebidensya. Hahabulin niya lang ako para takutin. If I choose to come with him, he'll surely manipulate me. Hindi ko lang maintindihan kung bakit kailangan niyang makialam. Kung siya ang ama ng anak ko ay aaminin niya agad sa akin. Pero imposibleng siya nga. Baka mawalan ng malay si Micah kapag nalaman niya ang nangyari ngayon. But the only thing that matters now is the decision of Aamon. I will beg talagang magmamakaawa ako na hindi niya isiwalat ang lahat. Imposibleng hindi niya naisip na kaya ko nagawa ito ay dahil pati sina mommy at daddy ay hindi alam ang pagbubuntis ko. Napatingin ako sa cellphone na nakalagay sa side table ng kama. Maingay ito at umilaw ang screen. Someone is calling but it's not mine. Binalingan ko ng tingin si Aamon. Wala na siya sa outdoor terrace. Sinilip ko ang pangalan ng tumatawag at nanlaki ang aking mga mata. Heck! It's his papal, ayokong sagutin. Hindi dahil kay Aamon naman iyon pero paano pala kung nakarating sa kanya ang lana to, it's very imposible. Aamon! I tried to call out his name. Your papa is calling, maingay pa rin ang cellphone niya pero hindi ko talaga ginalaw. Naglakad ako papunta sa pinto at lumabas ng kwarto para dumiretso sa outdoor terrace. Aamon? Hindi ko siya makita sa labas. Umalis ba siya? Napasimangot ako. Just keep thinking about the final conclusion to this marriage, I feel sad. Maghihiwalay kami habang may tanim na galit siya sa akin. Hindi ako matatahimik. He never treated me badly. Aamon is always kind and considerate when it comes to me. Kaya maiintindihan ko kung mas pipiliin niya ang mawalay sa akin para sa ikatatahimik ng kanyang buhay. Ako ang may kasalanan. Namuo muli ang luha sa aking mga mata. Nagpalinga-linga ako upang klaruhin na wala talaga roon si Aamon. But then the vision becomes blurry because of every tears. Inatake ng lamig ang katawan ko pero nanatili ako sa aking kinatatayuan. Did he left already?
I mumbled to myself. I can't understand myself if I do feel frustrated right now. Ivy would question his decision. Tama lang na iwan niya ako. Bakit ako magrereklamo kung ako ang punot dulo ng lahat ito? Papasok na sana ako para mainitan. Sobrang lamig dahil nakalutang ang villa na ito sa dagat. Napatigil lang ako nang may yumakap sa akin mula sa likod. I smelled the familiar manly scent of Amon. I felt relieved for a reason. Hinarap ko siya at tiningala. He's hiding from the corner of the outdoor bathroom. As didn't see him earlier because it's dark on that side of the villa. Are you looking for me? Pagod ang kanyang tono. Your father is calling. Did you miss me already? He ignored what I've just said. Hindi ako umimik. Kung walang problemang namamagitan sa aming dalawa ay kinurot ko na siya. He flashed a half smile. Let's get inside. Malamig dito sa labas. Hinigit niya ako papasok sa loob. Nagpasyanod naman ako. The hell with these mood swings. Kanina lang ay ayokong lumapit sa kanya, pagkapasok namin ay dumiretso siya sa side table para kunin ang cellphone niya. He glanced at me. Let's talk about this some other time. You should rest and sleep. Maaga pa tayo bukas, paalala niya sa akin at inatupag ang tumatawag. Nanatili akong nakatayo malapit sa paanan ng kama. Pinanood ko siyang buhayin ang kanyang laptop at umupo ng maayos. Maya-maya ay konektado ang tawag mula sa kanyang cellphone at ang kanyang laptop. His papa is on the screen. Gulat ang mukha ng papa niya sa screen. Agad itong nagtanong. Gising ka pa o nagising ka sa tawag ko? Nag-aalalang tanong ni Mr. Tessimon. Umupo ako sa gilid ng kama habang pinapanood at pinakapinggan ang kanilang usapan. Nagising ako kanina, Papa. Napatawag ka isero, si Aamon. I just want to remind you that the banquet will be tomorrow. Uuwi ako ng maaga para makahabol ako. Kayo ba, you don't really need to come, Papa? Baka mapahiya pa ako tapos pagtawanan mo rin ako. It depends kung kailan kami makakarating at aalis sa lugar na ito. Baka mahuli kami ng asawa ko. The way he said the word asawa ko made me feel happy. Oh, my God. Ano ba itong mga pinag-iisip ko? Nasaan ba ang asawa mo? I wanna show you something. Gumalaw ang papa niya at napalitan ang kanyang background. Matagal akong napatitig sa kung anong bagay ang nasa kanyang likod. It's a freaking child's mini playground. Bakit ka nandyan, Papa? Ang tanda mo na, Papa, para umaktong parang bata. Isang halakhak ang pinakawalan ni Aamon pagkatapos iyon sabihin. He glanced at me. Agad ding ibinalik ang tingin sa kanyang papa na kunot ang noo. Lumipat ang kamera sa iba't ibang bagay. Mayroong slides at mini toys, luwi ko ito. I bought these for you. How's it going? Is it safe to assume that we'll soon have my grandchild? Handa na ako para roon. He said excitedly. Sinundan niya iyon ng isang malakas na tawa. Nakagat ko ang aking labi. Ano kayang iniisip ni Aamon ngayon? Napakamot ako sa aking batok. That's really awkward. Matagal pa iyan. Aamon sounds very annoyed and disappointed but he tried to control it. Nahihiya ka pang aminin sa akin na siguradong mabilis ang Effie, pero agad siyang pinutod ni Aamon. Papa, naririnig ka ni Tashiana, sinubukang ibulong iyon ni Aamon pero hindi niya nagawa. Narinig ko iyon. Tumayo ako at tumabi kay Aamon. Nagulat siya pero umusog pa ako lalo para magkadikit kami. He didn't complain. Inakbayan pa niya ako na para bang wala kaming problema kanina. Umaliwas pa lalo ang mukha ni Mr. Tessimond nang makita kami na nasa ganoong ayos. Umiti ako ng malapad. Pero hindi nakataka sa kanya ang pamumugto ng aking mga mata. Teka, namumugto ang mata mo, hiya. Anong nangyari? Umiyak ka ba? Salitan niya kaming ginawaran ng tingin. Tumigil iyon kay Aamon at sinamaan niya ng tingin ang kanyang anak. They looks very similar. The way his brow shot up. Sa kanya ata namana ni Aamon ang ganyang ekspresyon. Parehong mukhang masungit kapag kunot ang noo, di kaya ay nakataas ang kilay. I thought you came to Maldives to enjoy each other's company. Bakit ito ang makakaabot sa akin?
Nag-away ba kayo? Galit nitong tanong. No, Papa. Bakit naman kami mag-aaway ni Tasyanan? Hilaw na sagot ni Aamon. Ang totoo niyan nag-away talaga kami ng anak niyo. Hindi kami magkasundo, sumbong ko at tinignan ang reaksyon ni Aamon. Umigting ang kanyang panga. Pero imbes na itama ang aking sinabi ay hinayaan niya akong magsalita. What do you mean hindi kayo magkasundo? Aamon, ano itong sinasabi ni Tasyana? Are you being harsh to her? Galit na talaga ang papa niya. Mas lalong naging problemado si Aamon. Bakit siya magre-react ng ganyan? Sasabihin din naman niya sa papa niya ang tungkol dito. At isa pa ay mas mabuting ang papa niya ang maunang makaalam sakali mang gustuhin naming maghiwalay. Nakapag-usap din po kami kanina at napagplanuhan namin na mas mabuting maghiwalay na lang po kami. Hindi kami magkasundo ni Aamon, pagpapatuloy ko. Natahimik sa kabilang linya ang papa niya. Narinig ko ang malalim na buntong hininga ng katabi ko. It's a misunderstanding, Papa. It's all my fault, singit niya. The most effective solution to this is to break off this marriage. Namatay bigla ang video call. Nagkatinginan kami ni Aamon dahil sa nangyari. Ayaw kaya ni Mr. Tessimond na marinig ang mga rason ko. So you really want to end this marriage? Aamon whispered. Didn't say anything. Ayokong patagalin pa ito. Sira na lahat ng plano ko dahil kay Spencer at sa sablay na pagtatago sa aking pagbubuntis. Ano pang silbi ng lahat ng ito kung ganoon? My phone rang suddenly. Tumayo ako at tinignan kung sino ang tumatawag. Dobleng kaba at gulat ang naramdaman ko nang mabasa ang pangalan ni Daddy sa screen. Bakit siya tumawag? Oh no. Nalaman ba niya? She badly wants to get away from this marriage. Kung may plano na siyang iwan ako, bakit nga naman niya patatagalin pa gayong alam ko na ang katotohanan? Pero ang gusto kong malaman ay kung may nararamdaman ba siya sa akin, kahit kunti lang. Can we at least let it pass even just for another week? We will attend to the banquet. Henry family will be shocked. Baka magduda agad sila lalo na ang mga pinsan ko kung bibiglain natin sila, suhestyon ko. The truth is I'm motivated to pursue her. I have the fucking right. She's pregnant with another man's child, but that unknown man doesn't own her, I own her. Dala niya ang apelyido ko. Hanggang saan ba aabot itong katangahan na ito? Isasagad ko pa ba? I won't claim the right of that man as the father of Tatiana's unborn child. Pero ang tanong ay bakit hindi kilala ni Tatiana ang ama ng anak niya? Hindi ba si Spencer ang ama? Alright. But have two conditions. First, after the annulment, you are advised to keep quiet about the real reason behind it. Second, we will never see each other again. If ever we meet, let's ignore each other as if we are nothing but strangers. Agad akong napasimangot. Kung ganyan ang kondisyon, hindi kita papakawalan. Babaliwin mo ata ako. I smirked. Sure. Let's see what will happen within that week if you'll change your mind or we'll both agree to what you just addressed, the best option, which is the annulment. In the end, nagkasundo kami. Dumating kami sa araw ng banquet. Kami ang naging center of attention dahil bagong kasal pa lang daw. Walang nakahalata sa problemang kinakaharap ko, namin. Pero ang unang tanong sa akin ni Papa ay kung hindi ba siya namamalikmata sa narinig niya kay Tatiana. Nakainom ba ako sa gabing iyon o totoo talaga na sinabi ni Alison na maghihiwalay kayo? Tanong niya sa maliit na boses. Everyone is busy interacting with each other. Nanatili kami sa table ni Papa. I should be accompanying my wife but she's with Luisa. Masaya siya at ayaw niyang ipahalata na may problema kami kaya hinayaan ko na. Nanaginip ka siguro, Papa. Bakit naman kami maghiiwalay ni Tatiana? Hindi ako magagawang iwan ng asawa ko. Mahal niya ako, Papa, I said exaggerating in my words. That lies healed me for a bit. Ang sarap pakinggan kahit masakit sa puso. I knew it. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay alam kong bagay kayo, good to pair. It means good fortunel sumigla ang mukha ni Papa. Napangiti ako. He's fond of her too. Alam ko talaga na hindi mahirap mahalin si Tatiana. I can still remember the first time laid in my eyes on her. The sunset will never be complete without her attractive smoking eyes, glowing beauty and majestic presence. She can make me laugh effortlessly.
I don't know if I have misinterpreted her or she's just too good to be true. Her smile is the reason why I am able to smile genuinely. Hindi ko talaga inaasaan na mahuhulog ako. Hindi ko siseryosoin ang kasal namin kung hindi ko nakita na iba siya. She possesses something extraordinary that only her owns. The more I stare at her is the more I love to acknowledge these foreign feelings and experiences. Na kung dati natakot akong mag-commit ay nagawa niyang pawin yon. She just can't get it right and I can't say it straight in her eyes that I love her. I have learned to love her in very short period of time. Tumawag si Tito Dominic noong nasa Maldives pa kami. Akala ko nga ay nagkita na kayo. Pero katulad mo ay ipinaalala sa amin na hindi maganda sa bagong kasal ang pag-usapan agad ang tungkol sa paghihiwalay kaya nananaginip ka sa mga oras na yon, Papa. Ang totoo niyan ay tumawag ang daddy ni Tatiana para sabihin na gusto siyang makita ng mga nagpalaki sa kanya. At isa pa ay nabalitaan daw niya na maselan ang pagbubuntis ng kapatid niya. Ganoon ba? Sa bagay sino bang ayaw sayo? Women line up just to get your attention. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi. Ye. They line up just to get my attention. What about my wife? She simply live. Walang pakialam sa ibang bagay. At kung hindi kami nagkakilala ni Tatiana ay hindi niya siguro ako pagbabalingan ng tingin kahit anong mangyari. Inilihis ko ang aking tingin sa kung nasaan siya naroroon. Masaya siyang nakikisalamuha sa ibang mga bisita. Lumipat naman ako ng pwesto para tabihan ang mga pinsan ko. Silan lang ang kulang sa amin dahil nakasunod ito kay Lola na binabati ang ibang bisita. Ito na pala ang ating loverboy, pagpuna agad ni Ace sa aking presensya. Sinalubong nila akong lahat ng isang mainit na ngiti. I sat beside Ace. Kamusta ang Maldives? Tanong nila sa akin na may halong pang-aasar. They really thought we went to Maldives for our honeymoon. Beautiful view, beautiful resort, beautiful villa, plus beautiful wife. That's luxury, sagot ko. Kumantyaw silang lahat. Inabot ko naman ang champagne at uminom habang nakikinig sa iba't ibang komento ng aking mga pinsan. Sa aming magpipinsan ay si Ace ang madaling makatunog. He's smart enough and he can read people's body language. Kaya kahit gaano mo pa itago ang tunay mong nararamdaman ay malalaman niya. You are bothered, he stated. Kumurap lamang ako sa kanya. Siniko niya ako at ininuso si Tatiana. Nagkita ba sila ni Spencer? Sinuklian ko lamang siya ng malamig na tingin. Ayaw kong sagutin siya ngayon. Nathan told me everything. Don't tell me something worse happened. He widened his eyes. I heaved a sigh. We'll walk tomorrow. I'll visit your penthouse, I said with finality. After the banquet, we went home. Tatiana is very exhausted because of the newlywed games. Agad siyang nakatulog pagkatapos magbihis dahil na rin sa pagod. Inilabas ko ang cellphone ko at tinawagan si Harith. Sa lahat ng mga bata ko, mas mabilis kumilos si Harith. Kaya bagay sa kanya ang trabahong ito. Kung hindi pa alam ni Tatiana ang ama ng kanyang anak, ay ibig lang sabihin nun ay nawawala ang ebidensya o may nagmamanipula nito. One ring and Harith answered the call. It's late, Lord Amon, sagot niya sa kabilang linya. Levin heard him yawn. Palagi naman siyang inaantok. You have new assignment. Take note the following. First, find every single detail about Tatiana's life before she met Papa. If possible, coordinate with Matthew. Second, if you get the answer to the previous one then you will know your next assignment, find that man and give me his detail. Lastly, investigate why Spencer Coleridge is following a wife. This is a new type of assignment, natunugan ko ang kanyang pang-asar. If you still want to wake up tomorrow then do your task immediately. Roger, I'll do it. The call ended. I will not just sit here and wait till the week ends. I don't take back in my words. Kung may paraan naman para mapanatili siya ay gagawin ko. Nilingon ko ang natutulog na si Tatiana. She's sleeping soundly on our bed. Agad ko naman siyang dinaluhan. Patagilid akong humiga para panoorin siyang natutulog. An eye bags is visible on her face. It's because she's having a hard time dealing with her pregnancy. She faints after vomiting. Her rapid cravings and mood swings can make my head itch. I leaned in my head towards her and tried to plant a soft kiss on her forehead.
I can't get enough of Erla's sneaky move. I kissed her nose too, then her soft and luscious lips. This will be part of Erla's habit before I sleep. Good night, sweetheart. I mumbled and then closed in my eyes. Earlier in the morning I didn't go anywhere. It's to assist her if ever she faints again. Pero mukhang alam na ng kanyang nana ang kalagayan niya kaya kahit saan magpunta si Tatiana ay inaalalayan niya. That's NYQ. When the clock struck 9 in the morning, I went to visit Ace's penthouse. As usual, his room is dark yet organized. At ang magaling kong pinsan ay tulog pa. Get up. Sinubukan ko siyang sipain sa puwet. A flying pillow almost hit in my face. Mabuti na lamang at nakailag ako. Babangon ka o ipapalapa ko sa pusa ang mga anak mong isda, pananakot ko sa kanya. Pagkarinig niya pa lang sa katagang isda ay napabangon siya. Magulo pa ang buhok niya. Ang aga-aga ng bubulabog ka, reklamo niya pero tumayo rin naman at dumiretso sa banyo. I waited for him to finish taking a shower. Pagkatapos niya ay ipinagluto pa niya ako. Spill the tea, Amon, he signaled after sip on loy coffee. I licked and my lower lip. And make it fast, pahabol niya. The impatient and handsome Ace is the best advisor of all times. Pero sablay din naman minsan, lalo na kung pati siya ay lutang. Tatiana is pregnant, mabilis kong sagot. Nanlaki ang kanyang mga mata. At nasundan iyon ng isang natutuwang mukha. Nakabuo na agad kayo? Wow! Hindi ako makapaniw at hindi ka maniniwala na hindi ako ang ama, I interrupted. Nalaglag ang kanyang panga. Sumeryoso ang kanyang mukha. His brow shot up. She cheated, she got pregnant before our marriage. Who is the father of her unborn child? I shrugged. Parang mas mukhang problemado pa si Ace kaysa akin. If that's the case then what will be your decision? Tanong niya pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. I don't want to lose her, Ace, seryoso kong sagot. Can you hear yourself? She's pregnant and it's not yours. How can you live with her? Paano kung dumating ang totoong ama ng anak niya, edi magpaparaya ka rin? I shook my head. Sa bata lang siya may karapatan. Ako ang asawa ni Tatiana. That doesn't mean you own her. His counterattack hits me hard. Hindi ako nakapagsalita agad. Think about this possibility. What if that man comes here to claim what's his? Since Tatiana is still pregnant with his unborn child, it means that the man has the right to take care of her too. Ano na ang plano mo kung ganoon? Tanong ni Nana pagkatapos kong ikwento ang nangyol sa Maldives. I am supposed to be attending the virtual meeting pero hindi ako pumasok o sumama sa opisina ni Aamon. Minabuti ko talaga na manatili sa mansion dahil natatakot ako na nasa paligid lang si Spencer. Dumalas na ang aking pagsusuka. I always faint too. Napag-usapan namin ni Aamon na palipasin muna ng 1 linggo bago kami gumawa ng desisyon. Pero ngayon pa lang ay alam kong buo na ang desisyon ko sa sarili ko na tapusin na ang lahat. Ayokong mas madagdagan ang mga kasalanan ko, Nana. Itutuloy ko ang pag-file ng annulment paper. Pumayag naman si Aamon sa 2 kondisyon kaya kahit papaano ay alam kong hindi ako mamumroblema, sagot ko kay Nana. Hindi ko makontak si Micah. Pati si Gilo ay hindi ko rin makontak. Nag-aalala ako na baka pati si Micah ay takutin ni Spencer. Kahit na matapang iyon ay madali siyang utuin kapag sangkot na ako. I hope she's safe and sound. Hiza, may gusto akong itanong sa'yo. Bakit gusto mong kumawala sa kasal niyo ng asawa mo? Sinabi ba niya na hihiwalayan ka niya? Sa kwento mo sa akin ay ang ama ng anak mo lang ang gusto niyang malaman. Hindi ka niya kinwestiyonan kung bakit mo nagawa ang bagay na iyon tapos sa kanya ka nagpakasal. Wala pa siyang nagiging desisyon kung hihiwalayan ka ba niya. Kung masamang tao si Aamon tulad ng sinasabi mo tingin ng iba sa kanya, paniguradong sira na ang buhay mo ngayon pati ang buong anggan ng Akhmatova. Pero hindi, nandito ka pa rin sa mismong pamamahay niya, mahabang sambit ni Nana. Umihip ang malakas na hangin sa buong sulok ng kwarto namin. Pareho kaming nakatayo sa hamba ng glass door ng terrace. As usual the mansion is very quiet. Sa tingin mo po ba tatanggapin ni Aamon ang katulad ko? Kahit pa sabihin nating mabait siya, anong isipin ng kanyang pamilya kapag nalaman nila na buntis ako sa ibang lalaki? Naikuyom ko ang aking mga palad. Mali ba ako sa naging desisyon ko?
Kung hindi ko tinanggap ang proposal ni Mr. Tessimond, saan kaya ako pupulutin ngayon kung hindi nakialam si Spencer ay alam na ni Micah ang lahat. Hindi na sana ako mabubuking. Pakiramdam ko ay suko na ako. I am stressed. Naghalo-halo ang emosyon ko, takot, galit, pangamba, lungkot at sakit. Hindi ko na alam kung ano ang unahin ko. Huwag mo munang isipin ang magiging reaksyon ng kanyang pamilya. Isipin mo dapat ay ang nararamdaman ng asawa mo. Si Aamon ang asawa mo. Siya lang ang pinakasalan mo kaya ang may karapatang gumawa at magbigay ng desisyon sa kahit anong bagay ay siya. Napatango-tango ako. Alam ko naman po iyon. Pero ang naiisip ko naman ay imposibleng hindi niya pilin ang makipaghiwalay sa akin. What if he thinks that I am a dirty woman? Or worst, he'll choose to keep me just to show me his ruthless side. Sinamaan ako ng tingin ni Nana. Naitikom ko ang aking bibig. I have offended her with some of his words, that's for sure. Spencer have poisoned your mind. Alison, hindi mo naman pinag-isipan ng masama si Aamon dati. Tapos biglang nag-iba ang opinion mo sa kanya dahil sa mga narinig mo sa ex-boyfriend mo. Sinabi ba niya na malupit si Aamon? Sinabi ba ni Spencer sa'yo na hindi ka makakawala agad-agad kapag nabistado ka? Medyo tumaas ang boses ni Nana. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ka makasagot kasi totoo. Huwag mo sabihing naisip mo rin na tumakbo sa kanya para manghinglang tulong. Sinabi mo sa akin na nakuha niya lahat ng ebidensya, kaya hindi malabo na sumagi sa isip mong kausapin na lang siya at makipag-areglo, galit na galit niyang untag. Napatungo ako. I feel guilty. Naisip ko nga ang bagay na iyon. Mas mapapadali ang lahat kung malalaman ko agad ang lalaking nakasama ko sa Romania Hotel. Nauwi lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan ng kaibigan ko. Kaya pinag-isipan ko ang lahat. Kung ang gusto lang ni Spencer ay bumalik ako sa Pilipinas ay papayag ako. Kapalit niyon ay ang buong ebidensya at katiyakan na hindi makakarating sa kahit sino ang tungkol doon. Nagkakamali ka, Nana. Gusto ko lang siyang kausapin tungkol sa motibo niya. Tumawag si Daddy sa akin para sabihin gusto akong pauwiin ni na Mommy at Daddy sa Pilipinas. Maselan daw ang pagbubuntis ni Lily. Pero wala silang nabanggit na problema sa pagsasama ng kapatid ko at ni Spencer. Tahimik siya noon, tapos ngayon ay bigla siyang nagparamdam at gusto pa niyang makialam sa buhay ko. I gritted my teeth. Tears formed in the eyes out of anger. Nanginig ang katawan ko sa gigil. It's still fresh in my mind. When he said that he is disgusted with me. That day I'm freaking delusional. Kasi ang kapatid ko ang kasama niya sa gabing iyon. Huwag niya lang aakuin at sasabihin na siya ang ama ng anak ko dahil ipapahiya ko siya. Isisiwalat ko ang baho niya. Afternoon came and F decided to change the clothes into casual dress. Magpapahangin lang ako sa labas. Plano ko rin sana na pumunta sa opisina ni Aamon. But my attention was diverted to my cellphone. Umilaw iyon at nakita kong may natanggap akong mensahe. Binasa ko iyon agad. It's from an unknown number. I will send one video clip to your email account. If you want to watch the full copy, then reply to this message. Yes. You know me. Pagkatapos kong basahin iyon ay nakatanggap ako ng email. Just like what stated in that message, it contains a short video clip. Kinakabahan ko itong pinindot at nag-play ang video. I stared at the screen with heavy widened eyes when the familiar scenario flashed on Eva's mind as the video continued playing. Sumakit ang ulo ko nang maala-ala ko ang eksena sa lobby mismo ng Romania Hotel. The video shows that I am with a man who's wearing a casual outfit. Nakatalikod siya sa mismong kamera, kaya hindi iyon kita. Mukha talaga akong lasing na lasing. Kuha sa video ang pulang-pula kong mukha, kaya thus his figure looks familiar. I downloaded the video clip. Watched it 100 times and even tried to zoom it in. Nag-focus ako sa figura ng lalaki. Nakapusod ang medyo mahaba niyang itim na buhok. The way he walked beside me. Binuhat niya ako nang muntik na akong matumba dahil sa sobrang lasing. The video ended in the part that he went inside the elevator. Ang bumagabag sa akin ay bakit hindi iyon galing sa footage. May nangahas na videohan kami?
Si Spencer ang nag-send nito dahil siya lang ang alam kong maihawak ng buong ebidensya. Si Gillo kaya ani nakakuha nito. Micah told me before that she got the statements of the 3 witnesses. Hindi ako sikat. At mas lalong walang magkaka-interes sa akin. Ibig sabihin lang yon ay ang lalaki ang sinusundan nung nag-video. Give me the full copy. I'll pay you 3 times, Leon ang nilagay ko sa reply ko. A moment later, the phone rang. Sinagot ko ito ng walang pag-aalinlangan. Talaga bang gusto mong makuha, Ana? Hindi pera ang kapalit kundi ang pagsama mo sa akin, bungad ni Spencer sa akin sa kabilang linya. That won't happen. Talaga? Kung ganoon ay hindi mo makukuha ang ebidensya. Pinigilan kong hindi maibato ang cellphone ko. Talagang sinusubukan niya ang pasensya ko. Siguraduhin mong may makukuha ka sa pambubwesit mo sa akin, Spencer, nang gigigil kong sambit. Bakit gusto mong malaman ang ama ng anak mo kung pwede mo naman iyan buhayin ng mag-isa? Napaisip ako sa kanyang tanong. Pero simple lang. Ayokong lumaking walang kinikilalang ama ang anak ko. Wala kang pakialam doon. Isaksak mo sa baga mo yung mga ninakaw mong impormasyon sa amin. Sisiguraduhin ko na kapag ibinalik ko sa iyo ang inis, galit, at stress na idinulot mo sa akin ay sa putikan ka pupulutin at luluhod ka sa akin para magmakaawa ka. I screamed. Galit kong pinatay ang tawag. I blocked his number too. Namuo ang luha sa aking mga mata. Sinabunutan ko ang sarili ko. Desperada na akong malaman ang lahat. Pero hindi ko naman alaro kung paano ko paikutin sa aking mga palad si Spencer. Ayokong magsumbong kay Lily. Lalaki ang issue at malalaman nila na buntis ako. Bumukas ang pinto ng kwarto. Inangat ko ang tingin ko sa kung sinong pumasok. Si Aamon lang pala. Imbes na dumiretso siya sa sofa para magpahinga ay sa akin siya pumunta. Nakakalito lang na naaatim niya pa akong tabihan gayong alam niyang buntis ako sa ibang lalaki. Are you okay? Nag-aalala niyang tanong at pinunasan ang mga luha sa aking pisngi. Mas lalo lang akong naiyak at nakaramdam ng galit. Lumipad ang kamao ko papunta sa kanyang dibdib. Sinuntok ko iyon ng ilang beses. Ang galit ko ay sa kanya ko ibinuhos. Hinuli niya ang aking mga kamay. What's wrong? Do you need anything? Tumango ako bago hawiin ang kanyang kamay at pinagsusuntok siya ulit. Inimagine ko talagang mukha ni Spencer ang sinusuntok ko. What is it? Tanong niya at muling hinuli ang aking mga kamay. Hindi ko magawang sabihin ang gusto ko. Ang pinipigilan kong iyak ay naging hikbi. Sumakit ang dibdib ko. This is very frustrating. Curse you, Spencer Coleridge. May masakit ba sa'yo? Anong problema? Tell me. But all I can do is tiray and nod my head at the same time. Hindi ko alam kung anong ginawa kong mall para gawin sa akin ito ni Spencer. Siya itong walang hiyan nanloko sa akin. I was lost in his vibe thought killing Spencer in my mind when Ammon lifted me up and made me sit on his lap. Did something happen? His voice is so soft while asking me. Tim, sorry T. Paulit-ulit kong sinabi iyon. Don't know how I feel so sorry. He tucked my hair. You're forgiven. Now tell me why are you crying, Ethan? I just feel angry and very frustrated, my lips trembled. That's normal. Everyone gets angry and frustrated. Pero may pinagmumulan ang lahat ng iyan, alon niya sa akin. He kissed in my temple. Medyo gumaan ang pakiramdam ko. Suminghot ako at sinandal ang saril sa kanyang dibdib. What exactly do you need, sweetheart? Ulit niya sa naging tanong niya kanina. I am desperate to know the father of my child. I honestly replied. Natahimik si Aamon. He tightened his hug and kissed my nape. Am I allowed to help? Let me find him for you, anya sa isang malamig na boses. Umiling ako. Bakit ko pa siya patutulungin kung alam kong masasaktan ko lang siya? Naramdaman ko na nabasa ang aking batok. Napalingon ako agad kay Aamon. And my eyes widened. Shocks! Ligavy, are you crying? Tanong ko pero halos hindi marinig ang aking boses. Pero tumungo siya. Hindi ko na makita ang kanyang mukha. Hindi ako namamalik mata.
He is crying to will you listen to me? I want to tell you something tumango ako sa kanyang sinabi. Of course. I will listen to him. I will hear him out to go on, Amon. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Pinaharap niya ako sa unahan kaya wala akong nagawa kundi manatiling nakatingin sa harap. He doesn't want me to see his reaction. Before anything else, I want you to know that you are the most special gift have ever received, he whispered sweetly. Nanindig ang balahibo ko sa kanyang sinabi. My heart thumps faster and Isa just felt the stomach flip. Hindi ko alam kung ano ang mga nalaman mo para pag-isipan ako ng masama. Please be enlightened that will never hurt you physically, Kavai does he sound like. Namamaalam ba siya? At first he don't really think this marriage will work. But he saw something in you that made me want everything to work between us. As don't believe that, they actually learn to love someone. Because I have trust issues, nakakabaklaman pakinggan pero, takot ako. Takot akong mag-commit. Takot ako na ako rin ang masasaktan sa ihuli, his voice cracked. I bit na lower lip. Mas lumakas ang tibok ng puso ko. Hindi ako nagsalita. Hinintay kong magpatuloy siya sa kanyang sinasabi. But you did hurt me. Without any doubt. Pero kahit na ganoon ay gusto kong malaman mo na hindi kita kinamumuhian. I was so stunned. What is he trying to point out? Tatiana, listen carefully, mas inilapit niya sa tainga ko ang kanyang bibig. You are so beautiful and you made me fall in a short period of time. He said those words in his soothing and sweet voice. I love you, sweetheart. Hindi ko alam na masakit pala ang magmahal. Nasundan iyon ng isang munting tawa. Halos mapunit ang manggas ng aking damit dahil sa higpit ng kapit ko roon. Daman. Ellie, does it sound so good? Am I dreaming? Is this real? I felt another teardrop on Ellie's nape. Inawang ko ang bibig ko para huminga dahil hindi na ako makahinga. Kanina pa pala bumubuhos ang luha sa aking mga mata. I have made up my mind. We will file an annulment paper, panghuli nitong untag. Parang napunit ang puso ko sa aking narinig. Lumuwag ang pagkakayakap niya sa akin. Parang tuluyang nanghina ang kanyang mga braso. Pati ako ay tinakasan ng lakas. Tumayo ako at hinarap siya. Hindi ko alam na magdedesisyon siya agad-agad. Patuloy na bumubuhos ang aking mga luha at sumasakit ang puso ko. Is that final? Hindi ko alam pero hinahanapan ko pa ng ibang anggulo iyon na para bang gusto kong bawiin niya ang kanyang sinabi. Let me ask you first. Do you want to break off this marriage? Patanong nitong sagot sa akin. I frowned. I want to respect your decision. Wala akong karapatan na kwestiyonan iyon na iiyak kong tugon. Good. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Napahikbi ako. Pero sabi mo mahal mo ako. Kakasabi mo lang nun. Sabi mo ipaglalaban mo ang papag-ibig mo. Bakit parang iba ang kaso ko? Hindi mo ako pipilitin na mahalin ka pabalik? Heck! I've lost it, what the hell am I saying? I saw him grinned. Nagsinungaling ka ba nun sa akin para kunin ang loob ko? I accused him. When I thought everything has ended between us, he held me a hand and pulled me closer to him. Tumama ang mukha niya sa puson ko. Ikinulong niya ako sa kanyang mga bisig. That's supposed to be in my final decision. Psst, don't take back my words, Tatiana. That's why I said if there is another way to make you stay, I'll do everything mong mukha mo. Sinungaling ka. Asan na ang annulment paper at pipirmahan ko na itinulak ko ang kanyang balikat pero hindi siya nagpatinag. Hindi ko na alam kung totoo bang ako itong nagsasalita. Bakit ako nasasaktan at nagtatampo? I actually want to ask for your permission, untag niya. Permiso para sa annulment paper. Nasa'yo na ang buong consent ko. Isang halakhak ang narinig ko mula sa kanya bago niya ako tingalain. In the tears fell when heard his next words. This is wrong but actually want to do it. Can Isa just become the father of your child while you're looking for his real father? Temporarily. I'll give him the full rights if you find him. Just let me be his first father figure. He doesn't sound asking.
He is freaking begging. Just let me be his first father figure. Hindi ko alam kung ano ang i-react ko sa sinabi ni Aamon. He is begging and he looks so determined. Umawang ang bibig ko pero hindi ko magawang maisatinig kung ano ba ang nasa isip ko. I feel happy and sad at the same time. Would he needs to do this. Because he doesn't want to lose me. Tatiana, say something, please. I saw his eyes glint. I stayed silent, tinitigan ko lamang siya dahil iniisip ko pa kung paano ko sasabihin ang sagot ko. Posible pala ang makaramsam ka ng tuwa at the same time parang pinupunit ang puso mo. Nasasaktan ako para sa kanya. Mas pipili na lamang niyang umaktong ama ng anak ko para lang hindi ko shalwan. I couldn't imagine his pain. Inangat ko ang kanang kamay ko. He caressed his left cheek and said, alam mo ba na mas masasaktan ka lang kapag pinili mo ang bagay na iyan? No, alam ko sa sarili ko na mas masasaktan ako kapag ikaw ang masusunod. Your second condition is enough to make me lose my mind, sweetheart. Just let me be selfish for once. Huwag mong isipin ang epekto niyon sa akin. I know the limitations, para siyang batan-ihi nagmamakaawa dahil sa tono ng kanyang pananalita. Nang makita kong nakahinga siya ng maluwag ay agad ko siyang inatake ng tanong. Paano kung ayaw ko, tanong ko sa kanya. I'll just want to know how determined he is. Naiisip ko na ang mga posibilidad kapag nagpatuloy ito. Paano kung kalaunan ay paunti-unti niya akong ayawan? Anong magiging reaksyon niya? Ano ang mararamdaman niya kapag lumalaki na ang tiyan ko? This thought is haunting me. Iniisip ko pa lang na napipilitan siyang makita na nagdadalawang tao ako, tapos sa ibang lalaki pa ay hindi ko na makayanan. He doesn't deserve this pain. Sagutin mo muna ako kung bakit aayaw ka. Hindi naman siguro kasing tigas ng diamante ang puso mo para hindi ka naman lambot sa akin, di ako, tanong niya pabalik. Mukhang babaliktarin niya ang sitwasyon para makumbinsi ako. Saan ka pa ba hahanap ng mas pogi sa akin? Wala na. Kaya huwag ka na umapila pa, pahabol pa niya at pinakitaan ako ng paawa effect. Ibit din the lower lip to suppress a smile. Damn you, Aamon. Kahit sa ganitong sitwasyon ay nagagawa niya pa rin ang umakto ng ganito. Ako rin ay nagagawa ko pa rin maging apektado sa kanyang mga sinasabi. Isang kurot ang inabot niya sa akin. Pipingutin ko rin sana ang tainga niya pero sumagi sa isip ko ang nangyari dati dahil sa ginawa ko. Namula ako bigla nang marinig ko sa isip ko ang umuungol na si Aamon. The fuck? Anong kababalaghan ba itong naiisip ko? Tumikim ako para mawala sa isip ko iyon at tinanong ulit si Aamon. Are you sure you won't regret this? Umaliwalas naman ang mukha niya. 100% sure, masigla nitong sagot. I can feel and see his determination. Buo na ang loob niya. Pero ayoko pa rin na makita siyang napipilitan at nasasaktan. I'll see your progress first within a week, saka ako magdedesisyon kung pasado ka ba o hindi. He pouted his lips for a while. Napangiti ako. What's with the rush, sweetheart? Ang usapan natin ay pagkatapos ng 1 linggo tayo magdedesisyon. Hindi pa nagtatatlong araw tapos sinasabi mo na aakto kang ama ng anak ko, basta huwag lang kitang iwan. Baka bukas magbago na ang isip mo kaya mas mabuti na ang sigurado, pointed out. He frowned but when he saw me raised the brow, he nodded obediently. Of course. The decision will be made after a week, he seconded. Leon ang napagkasunduan namin. Sinabayan ko siya sa pagkain dahil hindi pa raw siya nakakapag-lunch. Sa araw na iyon, hindi na lang din ako nagpahangin sa labas. Nakatulog kasi si Aamon kaya hindi siya pumasok sa opisina niya. He looks exhausted. Kaya tinignan ko na lamang ang weekly report na sinend sa akin ni Gail. Tumaas ang kita ng kumpanya namin simula nang isapubliko ang plano ni Daddy sa bago ng home project 4:00 nang makatanggap ako ng tawag galing kay Mommy. Nangumusta lang siya sa akin. They missed me and I missed them too. Pagkatapos ay si Daddy naman ang tumawag sa akin. Nasa Tokyo siya ngayon para humanap ng magandang mapagtatayuan ng bagong proyekto nila. Tinanong lang ako kung anong gusto kong pasalubong dahil uwi na siya next month. Sinabi ko na lang na makita siyang safe na nakauwi ay ayos na sa akin. I got bored. Nanood ako para ma-entertain pero mas nabagot ako.
Nagbasa sa library pero hindi ako masatisti. Ang laki ng mansion pero hindi ko mahanbi ang makapagpapawala nitong boredom ko. In the end, found myself lying beside Emon while scrolling on his social media account. Dumaan sa newsfeed ko ang post ng isang sikat na news magazine, naka-mention ang pangalan ni Aamon at may picture siya habang ini-interview. Dating balita na iyon pero marami pa rin ang nagbibigay at nag-iliwan ng komento. Ngayon ko lamang napagtanto na hindi ko alam ang social media accounts niya. Hindi kasi ako interesado noon. But today, I got curious. Pinindot ko ang pangalan niya. His account has millions of followers. Pinindot ko na lang din ang follow button para i-follow siya. Napaka-photogenic naman, komento ko sa isa sa mga posted picture niya. I viewed the next picture and then the next one. Napatigil ako sa isang post niya. Nakaraan lang iyon na i-post at nasa Maldives pa kami nun. I thought there is nothing more beautiful than watching the sunsets. But today, I have learned that the sun fails to show its beautiful colors with your presence, sweetheart. That's the caption. It simply means that I am beautiful than the sunset. It is a silhouette picture of mine when we were done with our island hopping in Maldives. Nakasakay kami sa bangka noon at pauwi na kami dahil paggabi na. Sakto talaga napapalubog na ang araw. The sea was calm and that moment was magical. I remember that moment when I saw him took the picture of me. Umihip ang malakas na hangin sa oras na iyon kaya tinagay niya ang nakalugay kong buhok. Sinikop ko at inayos ang buhok ko. As didn't know the timing walo is so accurate when he captured it umabot ng milyong-milyong komento at reacts. Binasa ko ang ibang comments. Who's that girl? Oh my God. I am not crying, you are. Please somebody tell me she is just a friend lo. Lord Ammon will never post something like this if that girl is not special, so the rumor is real, our king is already married. I am darker than the dusk, can you notice me too? Nakagat ko ang labi ko. Natatawa ako sa ibang comments. Karamihan ay positive feedbacks. Nakita ko rin na nagkomento ang ilan sa mga pinsan niya. So sweet. Honeymoon. Enjoy each other's company, komento ni Luisa na dinumog ng karamihan. Nakakainggit naman. Maybe it's time to find the woman I can spend the rest of my life with, silan na mas dinumog ng karamihan. Nagsalita ang Playboy when read the negative comments about me, I've become irritated. Is that the rumored wife? See her account, you walking skeleton, at nakamention pa ang account ko roon hindi ako makapaniwala. Anong walking skeleton? Isa na inggit ka lang sa hourglass body ko eh. Sexy ang walo tawag dyan, singhal ko sa cellphone ko. Nanggigil ako bigla. Gumalaw si Aamon kaya napatikom ang bibig ko. Baka magising pa siya. Tinigilan ko ang pagbabasa ng comments at binuksan ang camera ng cellphone ko. I took selfie. But I'm not satisfied. Kaya iba-iba ang post ko. Nang umanggulo ang camera sa mukha ni Aamon ay napatigil ako. May naiisip akong kalokohan pero baka makatanggap lang ako ng criticism. Aamon will kick me out of his house. Whatever. Hindi naman nila buhay to, aliw ko sa sarili ko. Gumalaw muli si Aamon. Pero mas malapit na siya sa akin. He snuggled me and put his face on my neck. Napairap ako agad. Ang hilig niyang gawin to pag magkatabi kami. Kadalasan nga nagigising akong nakayakap siya sa akin. Para naman huli niya ako natataka sakaling bitawan niya ako. Grabe naman matulog to, kailangan may payakap pa sa akin. I said to myself. Parang narinig niya ako kaya humigpit ang yakap niya. Aalisin ko sana ang pagkakayakap niya sa akin but a light bulb pop up to in my head. Inanggulo ko ang camera ng phone ko at kinuhanan ang sarili ko at siya. Our position is enough to make everyone assume that we are cuddling. Hindi mukhang tulog lang si Aamon. Hindi naman kita ang buong mukha niya pero kung kilala mo talaga siya ay masasabi mong si Aamon nga iyon. Pick the most cute one with me smiling from ear to ear. This will be the first time Diddle posts picture on Instagram with another person other than Micah. Na-excite ako bigla. Nilagyan ko ng caption na, afternoon cuddle is the best tea. Then Viola. The picture was posted. Yes.
Afternoon cuddle is the best one appears hate. Key voice whispered on his ear sweetly. Akala ko ay guni-guni ko lamang iyon. Pero nang balingan ko ng tingin ang katabi ko, ay dilat na ang kanyang mga mata. Nahiya ako bigla. Gising ka na, gulat kong tanong. He chuckled. Gumising ako para sa afternoon cuddle na sinasabi mo. He gave me his teasing look. Ha? Anong afternoon cuddle na sinasabi mo? Hilo kong tanong. Nakita ko ang natatawa niyang mukha dahil sa kunwaring inosente ako. Umayos siya ng higa at kinuha ang cellphone niya. Nakakahiya ka na, Alison. Pangalawang beses mo na itong nabuking dahil sa mga pinaggagawa mo tatayo na sana ako pero hinigit ako ni Aamon at pinahiga ulit. Gulat ko siyang tinignan ng patungan niya ako. What are you doing? We will cuddle, painosente nitong sagot sa tanong ko. Kinabahan na agad ako. Sabi mo it's the best, let's see if that's true, he grinned. Aamon crushed to plant a soft kiss on Insavi's nose. Their mouth ran dry but didn't move. Para akong estatwang nakatihaya. His lips traced the outline of Insavi's nose then moved down to the side of Insavi's lips. Inawang ko ang bibig ko para huminga ng maayos. But that became his cue to give me a passionate kiss. Napapikit ako, he woke up but his breath smelled fresh and minty. Umawat siya sa halik. Dumilat ako para tignan siya. Namumuway na ang aking mga mata. His face darkened while looking at me. Para akong hinihayl. My hand subconsciously moved at the back of his nape. I pulled him closer to give him another kiss. He licked and bit the lower lip. Your lips taste like strawberry, napapaos nitong ani. Because of the lipstick, pointed out. Really? Next time try something new so that I can taste another flavor, natutuwa niyang suggestion. I rolled him by eyes. Nice excuse. Just tell me directly if you want to make out. Okay. Tatiana, let's make out, he said straight to the point. Natawa ako sa kanyang pagiging straightforward. And my goodness, Aamon. Lumipas ang ilang araw at bumalik ang lahat sa dati. Except the fact that Emma knows about my pregnancy and he became more caring and sweet. Madalas na ang aking pagsusuka. Pero minsan lang ako mawalan ng malay. Mayob, Ain said rapid cravings is normal. Hindi ko lang alam kung hindi ba napapagod at nairita si Aamon sa mga pagkain o bagay na pinapabili ko sa kanya araw-araw at oras-oras. Kasi hindi naman kasi siya nagrereklamo. Wala ring ibang nakakaalam sa pagbubuntis ko. Pero napag-initan ko ng ulo ang mga kasambahay. Mabuti na lamang at walang reklamo na nanggagaling sa kanila at sa mayordoma ng mansion. Sa araw na ito, hindi ko inaasahan na bibisita si Micah sa amin. Tuwang-tuwa ako at nag-aalala rin para sa kanya. Paniguradong tumakas ito. Hindi siya pinapayagan ni Tito na umalis ng bansa, kung hindi importante o di kaya ay kasama ang buong pamilya nila. Mabuti na lang at may nakuha akong tiket. Nagsinungaling pa ako kay Papa para lang makapunta dito pag-amin ni Micah sa akin. Inilapag ng dalawang kasambahay ang mga ipinahanda kong pagkain para sa kaibigan ko. Pero tikim lang ang ginawa ni Micah dahil kumain na raw ito bago dumiretso sa mansion. Tumawag ka man lang sa akin para nakapaghanda ako at nasundo kita sa airport, ani ko. Umalis na ang dalawang kasambahay at naiwan kaming dalawa. Nasa living room kami ngayon. Pinapahanda ko pa kasi ang guest room para kay Micah. Umiling-iling siya. Good thing you are not outside your mansion. Kaya ako pumunta rito ay para kamustahin ka at the same time ay i-share ang impormasyong nalalaman ko. Plus, already have a hunch about what happened in Maldives. Nagkita kayo ni Spencer, di ba? Kumulo na agad ang dugo ko pagkarinig ko pa lamang sa pangalan ni Gagong iyon. That bastard is insane, Micah. He tried to manipulate me, I said with gritted teeth. I know. Nakatakas nga pala si Gilo. Ang sabi niya sa akin ay may nakuha siyang mahalagang impormasyon na tungkol kay Spencer. He used it as a weapon against him kaya hindi siya mahabol ng ex mo. Isusumbong niya raw ito kapag hindi raw ito tumigil sa pamimist sa'yo. Pero hindi sinabi ni Gilo sa'yo kung ano iyon? Hindi eh. Knowing Spencer, he is very short-tempered. Hindi siya basta-basta napapasunod.
Gusto niya ay siya lang ang boss. Kaya parang gusto kong bigyan ng medal si Gilo. Mabuti na lang at experienced na siya, kasi dating undercover agent. Anyway, kamusta naman ang buhay kasal na pag-iba ni Micah ng topic? Bigla akong namula, I couldn't ask for more. Hoy! Elvie, are you blushing already? Oh, my God. Ollie, don't tell me di. Nanlaki ang mga mata niya. Agad kong hinampas ng mahina ang braso niya. Anong don't tell me? Wala pa akong nasasabi. Hindi ba pwedeng may iba akong naalaala kaya? She laughed. You better explain yourself. Ang dami kong hindi alam. Halos maranasan kong madakip sa paghahanap ng impormasyon ng ama ng anak mo, tapos happy life ka naman pala dito. Baka gusto mo hindi na ituloy ang plano. Nakagat ko ang labi. Medyo tinamaan ako sa sinabi niya. I have to tell you something. Huwag kang sisigaw kung ayaw mong mapalayas ng mayordoma ng mansion, ananakot ko sa kanya. Naging seryoso ang kanyang mukha. Tumango naman siya at mukhang attentive sa kung anong sunod na sasabihin ko. Nalaman na ni Aamon na buntis ako. Noong una ay wala lang siyang reaksyon. Pero nang nag-sink in ang sinabi ko sa kanya ay tinakpan niya ang kanyang bibig. I bet she's forcing herself not to scream at all. How? What's his reaction? Did he hurt you? Alice, didn't you tell me so that I can help you file an annulment paper, sunod-sunod at marry in ditong sambit? In Maldives. He's shocked. He never hurt me. Walang hiwalayang magaganap, isa-isa kong sagot sa tanong niya. You must be joking around. Did he threaten you? Niliitan niya ang kanyang boseroses. No. He will never do that. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi. You wouldn't believe this, the what? He accepted me and he wants to act as the father of SI baby until we find him. Napatayo si Micah. Namula ang kanyang buong mukha dahil pinigilan niyang ilabas ang kanyang reaksyon. She will scream in 3. He is so sweet, Micah, I added. 2. And he confessed that he fell in love with me. 1. Aliso o 000, hindi na nakapagpigil ay gigil akong ginawaran ng tingin pagkatapos sumigaw. I chuckled. Lumayo ako sa kanya dahil iba yan pag nanggigigil. Talagang mas masakit manundot at mangurot, what? I am telling the truth, natatawa kong sabi. Hindi pwede. Mas delikado kapag may nakaalam. Sa'yo pa rin isisisi ang lahat, dahil isipin nilang itinago mo iyan kay Aamon at pinaako sa kanya ang responsibilidad umatras pa ako, lalo nang humakbang siya paabante. Minimize your voice and please calm down, saway ko sa kanya. Paano ako kakalma kung oh my God. Sinasabi ko na nga bang hindi ka nag-iingat dito? Sorry na. Alam kong mali ako at talagang sa kulungan ako pupulutin kung hindi lang mabait ang asawa ko. Pinaningkitan niya ako ng mga mata. Inangat ko ang mga palad ko na para bang sumusuko na. Hindi nakapagsalita si Micah at matagal niya akong tinitigan bago lumihis ang paningin niya sa kung sinong nasa likod ko. Lumingon ako para tignan kung ano ang kanyang tinitignan. Nagpakita naman si Aamon na kagagaling niya lang sa opisina. Oh, you have a guest, punan niya kay Micah pero tumuloy pa rin sa tabi ko. Micah smiled and nodded at Aamon. Ganoon din ang ginawa ni Aamon. He gave me a quick kiss on his lips before locking me into his arms. Nagpalitan naman kami ng tingin ni Micah pagkatapos niyon. She blinked twice to signal me that she is watching us. Binalingan ko ulit si Aamon at mumiti ng simple. Maaga ka ngayon ah. Yup, I moved dinner meeting for this afternoon. May night out party ang mga pinsan ko at imbitado tayo, sagot niya at nilingon si Micah. You must be Micah. Nice meeting you. Please feel at home, pag-welcome niya sa kaibigan ko. Thanks, I will, sagot ni Micah. This is awkward. Sa ibang pagkakataon ay aasarin ako ni Micah. Pero hindi pa niya nakikilala ng lubusan si Aamon, kaya talagang mukha siyang agila na inoobserbahan muna ang kanyang hulihin. Did you ask the housemaid to prepare the guest room for her? Bulong sa akin ni Aamon dahil mukhang natunugan din ang awkward atmosphere.
Pagkatanong niya palang yon ay dumating ang dalawang maid na inutusan kong linisan at ayusin ang guest room. Madam Tatiana, the guest room is ready, pagbibigay alam ng isa sa kanila. Thank you, great. I want to take a nap. Kindly lead the way, putol sa akin ni Micah. Lumapit pa siya sa mga kasambahay at iminuwestra na igiya siya roon. Samahan na kita, Micah, I offered but she shook her head. Magkita na lang tayo mamaya. Magpapahinga lang ako. Yes, the way, thank you Mr. Tessimond for taking care of a best friend. Pagkatapos ay naglakad na sila paakyat ng grand staircase papunta sa guest room. Pagkaalis nila ay tahimik naman kami pareho ni Aamon. Gulat pa si Micah. At sa tingin ko ay galit din, kakausapin ko na lang ulit mamaya. What happened? Nag-away kayo, basag niya Aamon sa katahimikar, clung the arms to his neck and pouted the lips. I told her that you found out about my pregnancy and that you want to be the father of a child temporarily. Nagulat ko ata siya at nagalit sa akin. Hindi nakapagsalita si Aamon. Kaya nagpatuloy ako sa pagsasalita. She's worried that you might betray me or someone will find the truth and think that I hid this fact and used you to take full responsibility of a child. He patted my head. You have a good friend. He smiled. Yeah. She's the best, pagmamalaki ko. Hanggang sa nag-alas 2 na ay bumabagabag pa rin sa isip ko si Micah. As tried to check up on her pero totoong nakatulog siya. Kaya hinintay ko na magising siya para kausapin ulit. Inutusan ko na lang ang ibang kasambahay na iakyat sa taas ang merienda niya. Just like what happens during afternoon, I am lying on the bed with a husband on top of me while he's planting soft and feathery kisses on his face. This afternoon cuddle became our hobby. Aamon would always come home just to cuddle with me. Minsan hindi na lang siya papasok ng opisina at inuuwi ang trabaho sa bahay kahit wala rin siyang natatapos dahil ayaw niyang bumangon. Sasama ba si Luisa sa night out party, tanong ko. Tumigil si Aamon sa paghalik sa aking pisngi. Inangat niya ang paningin niya sa akin. His brow shot up. He'd always do that when he's being interrupted. Marami-rami ang free time niya dahil hindi siya pumirma ng bagong kontrata sa agency niya. Mabilis na sagot nito at muling inatake ng malilit na halik ang pisngi ko. Gusto ko sanang ipakilala si Micah, isasama ko siya para hindi na siya magalit sa akin. At sa tingin mo magkakasundo sila? Aamon bit the lower lip. Sinamaan ko siya ng tingin. He frowned. Stop talking about other people when we are busy in bed. Nakasimangwat niyang antag-ilik din ba a lower lip to ease the pain. Don't do that again. Galit kong sabi sa kanya. Ayaw mawala nung hapdi. Nagsugat ba? They asked worriedly and licked it again. He just gave me his proud look. It becomes redder. Now it looks more ravishing, anya, at binigyan ako ng masuyong halik sa labi. I closed the eyes, kissed him back and enjoyed the kiss. His tongue slid inside my mouth and met with mine. Kakaibang init ang naramdaman ko. He tried to suck on my tongue. His lead action gives more fire to my body. I can feel the heat building up to my body and I can't seem to control myself. As at that tea. A soft moan escaped in my lips. Napatigil siya bigla kaya idinilat ko ang aking mga mata. I met his gazes and saw desire in his eyes. His lips parted to say something. When I thought he will utter a word, he then kissed me once more. It becomes more deeper. I couldn't follow his movement because he seems to be rushing and losing himself. His kiss went down on my jawline then to my neck. Nakaramdam ako ng kiliti pero nanaig ang kakaibang pakiramdam. Ang kamay niyang pinaglalaruan ang buhok ko kanina ay bumaba patungo sa aking mukha. It went down and down until he found them. He cupped my breasts and tried to play with them using his thumbs, in a circular motion. Even with his bra on, I felt his peak hardened. Bumilis ang paghinga ko at kinagat ang mga labi para pigilan ang mapaungol. Gosh! I want more. Aamon, I called his name. As then, his simple response made me forget about the thing I want to say to him.
It doesn't sound normal, it feels so good in the ear. Bumalik siya sa paghalik sa aking mga labi. I was then lost with his kisses, but when felt his hand slip inside in my shirt, then the attention was diverted to it. He teased in my bare skin and in my stomach for a while before it went up and found in my mouth. He began playing with elf peak. Itinulak ko siya. Gulat niya akong binigyan ng tingin. What's wrong? Nagtatakha nitong tanong Eve face flushed. I couldn't say that he is just playing with a sensitive part of my body. These foreign feelings they feel so good but. Can we stick to kissing and no more touching? Matapang kong sambit. Hindi siya nakapagsalita. I covered the face with my hands to hide myself then closed my eyes. I don't him to see that I am embarrassed. Pero isang halakhak ang narinig ko galing sa kanya. Mas lalo akong napapgosh.